isang mapagpalang araw sa inyo lahat, no? Sa magandang umaga. So, mapalad tayo sa umagang ito sapagkat tayo ay muling pinagkatiwalaan ng ating buhay, kalakasan at bagong hininga na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos, no? So, marapat lamang na kaya ating purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan, ano? Pasalamatan natin siya, no? Nais ko lamang ibahagi ang salita ng ating Panginoong Jesus, isang maikling salita. Sabi doon sa Santiago 4:14, tayo isang singaw lamang, no? Sa sandaling panahon lilitaw at pagdaka ay mapupugnaw, ano? Para tayo isang usok lamang na singaw, ano? So, hindi natin alam ang mangyayari bukas makalawa kung tayo ba ay buhay pa, no? Sabi nga yan sa Hebrews 9:27, lahat sa atin ay itinakdang mamatay ng minsan, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ano? So judgment day, after the death, ano? So ano po yun, malinaw po yun, ano? Pagkatapos nito ay tayo ay huhukuman base ayon sa ating mga ginawa nung tayo ay nabubuhay pa dito sa mundong ibabaw, ano? So mapapalad ang kumikilala at nagtitiwala at tumatanggap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, no? Sabi nga niya, I am the way, the truth and the life, no one cometh unto the Father but by Him, ano? At sabi din sa John 3:16, for God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life, no? So napakaganda, di ba? At sabi nga doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So napakaganda, no? Meron siyang magandang regalo sa atin, ano? So paano nga ba natin ito makakamtan ng buhay na walang hanggan, ano? Sinasabi yan sa Ephesians 2:8-9, are you saved by grace? Sabi niya gano'n, ano? Ito ay pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon Jesus upang nga sino man ay huwag magmapuri, ano, sa kanyang sarili, ano? Sabi sa Acts 16:30-31, upang ang isang tao ay maligtas, ano? Ang kailangan natin gawin, siya ay ating sampalatayanan sa Espiritu at katotohanan, ano? Ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan na sinasabi, ano? Kaya niya siya ikinako sa krus, namatay ilibing, umuhos ng kanyang banal na dugo upang ipagpubos sa ating mga kasalanan, ano? So mapapalad tayo sapagkat inubos niya ang ating mga kasalanan, no? Ibig na tayo sana ang nagdurusa sa impyerno. Isa lamang ang ating pupuntahan, langit at impyerno, ano? Sinasabi yan sa Revelation 20:15, na ang iyong pangalan ay hindi na itala sa aklat ng buhay. So automatic po yan, ikaw ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy, ano? O naglalawang apoy, ano? So sabi nga sa Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa, ano? Sa harap ng ating Panginoong Jesus. At sabi sa Romans 3:23, dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa John 14:6 nga, diba? He is only way, ano? The way, the truth and the life. No one coming unto the Father but by Him, ano? Sabi naman sa John 3:16, for God so loved the world, He gave us the only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So isang mapagpalang umaga sa inyo lahat, lahat ng kainawa ng ating Panginoong Jesus sa inyong mga biyahe, maging gayon ang inyong mga mahal sa buhay. So God bless sa bawat isa.